Pakinggan po natin yung pagrarant niya. Sa akin pong pagkakaintindi, siya po ay supporter at kasama sa simbahan ni Pastor Apollo Quiboloy na Kingdom of JC, no? So, maririnig po natin yung sasabihin niya. Ito po ay parte lamang ng kabuuang video niya, no? Ito po kasi yung kumakalat sa social media. Ang dami na pong nag-share nito at ito po yung nakuha ko. So, hindi po ito yung kabuuan, pero kung gusto nyo marinig ang lahat ng sinabi niya, pwede nyo pong hanapin. Available po sa social media ang kanyang video. Para hindi po kayo ma-mislead, no? Pero, ang bibigyan lang po natin ng reaksyon ay yung particular na sinabi niya sa parting ito. Ito na po. Ito panawagan lang sa mga kababayan natin, mga Pilipino. Narinig po natin ang statement ng ating mahal na Pastor Apollo C. Quiboloy. Sukdulan na po ang ginagawa ng mga gobyernong ito. Kalaban po namin at kalaban po nating lahat itong gobyerno, mga demonyong nakaupo dito. Hindi po namin nilalahat. Pero alam niyo po kung sino ang ibig ko sabihin. Sabay-sabay po tayong sumigaw, mga kapatid. Resign Bongbong Marcos. Liza Marcos, hawa sa among nasod. Tagalog yan, hindi niya naiintindihan. Layas sa bansang ito kasi hindi ka namin kailangan. Isa kang salot ng bansang to. Tambaloslos, bago ka ma-heart attack, bumaba ka na sa posisyon mo. Riza Hontivirus, bago kumalat yung virus mo dyan sa Senado, wala ka ng kredibilidad, huwag ka na mag-ambisyon sa mataas na posisyon dahil hindi mangyayari yan. Bumaba ka na rin ngayon. Ayun, narinig po natin, no? So, umpisa pa lang ng video na napakinggan natin, sabi niya, ito'y panawagan. Yung po yung natatandaan ko, panawagan. Eventually, sinabi niya na sokdulan na daw yung ginagawa ng gobyerno, ng kasalukuyang gobyerno. Kalaban daw nila at kalaban daw nating lahat, isinama pa tayo. So, alam mo, hindi ko alam kung pinag-isipan niya yung sinasabi niya, no? Pero dito po sa social media, once na nag-upload ka ng content, ng video mo, yung digital footprint niyan, pwede pong mag-stay ng pangmatagalan or forever, no? Mag-iiwan niya ng digital footprint, no? Sabi niya, panawagan ito sa atin. And then sinabi niya, sokdulan ang ginagawa ng gobyerno. Siguro hindi niya pinag-isipan yung sinabi niya. Kasi kung may PNP, AFP, at taga-NTF-ELCAC ang makakarinig ng mga katagang iyon, maaari siyang matag as rebel, no? Kasi binanggit niya yung salitang kalaban, no? At nananawagan siya na tila nanghihikayat. Yung po yung pagkakaintindi ko doon. And then, meron pa siyang mga sinabi about kay BBM, kay First Lady, at kay Senator Risa Ontiveros. Mabibigat po ang binitawan niyang salita, no? So, again, hindi ko alam kung pinag-isipan niya yung mga binitawan niyang salita. Pero kayo, mga kababayan na makakapanood dito, mag-ingat po kayo, no? Sa akin palagay, DDS siya, no? Kung hindi siya DDS, di mali ako. Pero I think DDS siya kasi supporter siya ng kaibigan ni PRRD, eh. Yung mga DDS na yan, nung panahon ng administrasyon ni PRRD, grabe yung mga red tag yung mga yan. Kalimitan na red tag mga kakamping. Pero hindi naman po lumalaban sa gobyerno ang mga kakamping. Bumabatikos lamang po. Hindi po lumalaban. Ibang usapan kasi pag sinabing lalaban or lumaban or kalaban Ibang usapan yun. May ibang kahulugan yun. Wala akong nakitang kakamping na nagsabi na lalaban sa gobyerno na kalabanin natin, ano? So, although narinig niyo naman yung sinabi niya, no? Pwede niyo balikan, pwede niyo pa ulit-ulitin at pakinggan, no? Pero para sa akin, sablay 'yon. Hindi tamang sabihin niyo sa social media, sa publiko, dahil pwede kang i-monitor ng AFP, ng PNP at saka ng NTF-ELCAC. Sa kanya mismong lumabas na bibigyan ako naman po ay nagbibigay lang ng reaksyon. So, again, hindi ko alam kung pinag-isipan niya 'yon, pero nagbitaw siya ng mga pangalan, no? So, nako, ewan ko kung seryosohin ito ng AFP, ng NTF-ELCAC, or ng PNP, no? Pero, maling-mali, sablay siya doon. Kung gusto niyang bumatikos dahil meron siyang nakikitang hindi ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, malaya siyang bumatikos. Pero tayo mga kababayan, lagi kong pinapaalala sa inyo, bumatikos kayo pero wag naman tayong mambastos. Wag tayong magbitaw ng mga below the belt, no? May mga kapamilya rin niya, si BBM, ang First Lady. Kahit pa, alam mo, yung pikon ka na, frustrated ka sa nangyayari, batikusin mo lang. Wag yung babastusin. Huwag natin gayahin yung style ng mga to, yung style nila maharlika, dahil ibang usapan kasi pag na-personal ka na, may mga anak din yan. Kapag napanood ng mga anak nila, kamag-anak nila yung paraan ng pagsasalita nyo sa kanila, syempre, pwede silang mapikon, pwede silang magalit sa inyo, no? At hindi natin alam ang takbo ng isip ng mga yan. Lagi nating tatandaan, yung mga taong nasa posisyon ay makapangyarihan, influential, at may pera, mayaman.
Kaya nilang gawin ang gusto nilang gawin kapag sila'y napikon, no? Pero ewan ko dito kay ate, ang lakas ng loob niya, no? So, para sa akin sablay. Ako nga kakamping hindi ko sinuportahan si BBM, pero may nakita ba kayo sa content ko na binastos ko or nagsalita ako ng below the belt sa kasalukuyang pangulo? Kahit hindi ko siya gusto or tayo kahit hindi natin siya gustong maging pangulo, pero hindi ko siya mababastos na kagaya ng ginagawa ng mga DDS. Considering na yung mga DDS, sila yung tumulong kay BBM para manalo ito noong 2022. Sila yung sumuporta, no? Mga kakamping, huwag niyong gayahin. Bumatikos tayo, no? Magsabi tayo, mag-voice out tayo ng hinaing natin at mga kapalpakan ng gobyerno. Kung may katawalian, magsalita tayo, pero huwag tayong mambabastos at huwag tayong magsasabi ng below the belt at huwag tayong mamemersonal, no? Dahil ibang usapan 'yon, no? Nakakatawa lang na si ate na parang sa tingin ko confident siya at saka proud siya na member siya ng isang simbahan, isang samahan na maka-Diyos, relihiyoso, spiritual. Para sa kanila ay sila'y matuwid, pero yung mga yung paraan ng pananalita niya, yung mga salitang binitawan niya, demonyo, ano pa, antivirus, no? Wala sa hulog. Dinidefeat niya yung mismong sarili niya. Paano siya seseryosohin at paano siya susuportahan ng mga taong makakarinig ng sinasabi niya? Kung siya mismo ay nagpapakita ng hindi kaaya-ayang behavior sa kanyang content, no? Naturingan na sinasabi niya na miyembro siya ng kingdom, pero yung paraan ng pananalita niya ay parang wala siyang natutunan doon sa kinabibilangan niyang kingdom. Sabi niya, sabay-sabay daw tayong sumigaw, mga kapatid, resign Bongbong Marcos. Una sa lahat, hindi mo kami kapatid. Kayo-kayo lang dyan. Kung meron kayong sariling sekta dyan or grupo, wala pa yata yun sa 1% ng mga Pilipino sa Pilipinas. Mas marami pa rin ang Katoliko sa inyo, mas marami pa rin ang mga kababayan natin Muslim, mas marami pa rin ang mga kababayan natin na may ibang religion. So, don't call us kapatid, no? Hindi kami miyembro ng kingdom nyo. And hindi kami susuporta sa inyo. Hindi lahat ng makakapanood ng video mo ay susuporta sa panawagan mo, no? Kung si BBM ay magre-resign, sino naman ang papalit? 'Di ba? Kung hindi sa Atty. Lenny ang papalit, wag na lang siya mag-resign. Manatili na lang siya diyan, no? Ang hirap sa inyo mga DDS, sumuporta kayo kay BBM, kayo ay isa sa naging napakahalagang rason, napakalaking rason kung bakit siya nanalo. Pero ngayon, nag-iiyakan kayo. Nanalo na siya, nag-iiyakan kayo. Sinabi na sa inyo ni BBM, niliwanag niya, pinarinig niya sa inyo, siya ay isang Machiavellian. Pero, kung ano-anong justification, kung ano-anong paliwanag, mental gymnastic ang sinabi niya na ang pagiging Machiavellian ay good thing. O napala niyo ngayon. Di naranasan nyo ang pagiging Machiavellian ni BBM. Pero kung papaalisin niyo siya at iba ang papalit, hindi rin kami papayag bilang Pilipino, no? Manitili na lang siya diyan kung hindi si Atty. Lenny ang papalit, no? Hindi kami sasama sa panawagan nyo. Kalokohan yung panawagan nyo. At saka alam mo miss, ate, magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Again, yung digital footprint ng video mo ay matagal mawawala sa internet. Baka pagsisihan mo ang mga binitawan mong salita. Marami kang sinabi. Marami pa akong bibigyan ng reaksyon na sinabi niya. No, ito lang part na ito ang binigyan ko ng reaksyon Sa susunod kong video, yung iba pang sinabi na meron pa siyang mga shinare na Bible verse. Pero may mga, alam mo yun, nagsishare siya ng Bible verse, pero may mga sinasabi din siyang hindi kaaya-aya sa pandinig. So talagang, hypocrite ba? Or parang, paano ka papaniwalaan sa mga Bible verse mo na yan? Kung kasunod ng pagsasabi mo ng Bible verse, or bago ka magsabi ng Bible verse, mga binibitawan mong salita ay hindi kaaya-aya. Sa pagkakatanda ko rin, may pinapalaya siya, no? If I'm not mistaken, ang First Lady pinapalayas niya sa bansa. Salot daw. Yun po yung natandaan ko mga sinabi niya, no? Correct me if I'm wrong na lang. Grabe naman, kung magpalayas, akala mo siyang may-ari. Kayo ba may-ari? Mga DDS? Or ikaw ate? No? Kung hindi siya DDS, I'm sorry. Pero ang tingin ko talaga sa kanya, DDS, no? Kasi supporter nga siya ng kaibigan ni PRRD, no? Ikaw ate, ikaw ba may-ari ng Pilipinas? Kayo ba may-ari ng Pilipinas? Again, wala pa yatang 10 million ang mga members nyo. Kung palayasin mo naman yung First Lady, wagas. No? Wala na sa hulog yan, te. Kung nambabatikos ka at ganyan ang paraan ng pagbabatikos mo, hindi pambabatikos yan, pambabastos yan. Below the belt at pamemersonal. Hindi yan susuportahan ng maraming Pilipino. Sabi pa niya, tambaluslos bago daw ma-heart attack, bumaba na rin sa posisyon. Anong tingin mo sa sarili mo? Ikaw ang authority, nagpapababa ng isang mataas na opisyal sa posisyon niya, ng ganun-ganun na lang? Abay, grabe naman to si ate.
Seriously, hindi ko po siya kilala, no? Hindi ko alam kung anong katungkulan niyan, kung ano bang influence or power or wealth meron siya. Pero grabe yung mga paraan ng pananalita niya. Kung gusto mo napakinggan ka ng publiko sa mga rant mo, somehow be professional or polite at doon lang mag-focus sa issue. Walang personalan, huwag nang gumamit ng ad hominem, panlalait, pamersonal na salita, no? Hindi uubra yan, no? Sinabi pa niya, hantavirus daw si Senator Risa. Bumaba na raw at huwag daw mag-ambisyon. Aba, ate, matagal na pong senador si Senator Risa. I think pangatlong term na niya to, kung hindi ako nagkakamali, no? So, yung sinasabi mong pag-aambisyon, mukhang sablay ka doon, no? Dahil matagal na siyang senador at mataas ang posisyon ng pagiging senador. Marami na siyang napatunayan. Between you and Senator Risa, mas may halaga naman si Senator Risa bilang Pilipino sa bansang Pilipinas. Ikaw, ano bang ambag mo sa Pilipinas? At ganun-ganun na lamang kung pag-resignin mo si BBM, kung bastusin mo ang First Lady, at yung sinasabi mong tambaluslos, hindi ko alam kung sino tinutukoy niya doon. I think si Speaker Martin ang tinutukoy niya doon. Kasi yung mga DDS, yan ang ginagamit na term kay Speaker Martin no? Tapos si Senator Risa, grabe din, no? Tinawag niya hantavirus. Ikaw, anong napatunayan mo na mas mabigat, mas mahalaga na naiambag mo sa Pilipinas kumpara sa mga taong binastos mo? Sa susunod, yung iba pang part ng video niya ang bibigyan natin ng reaksyon. Marami pa po siyang sinabi. Huwag niyo pong kalimutan i-like ang ating video at sana makapag-comment kayo. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.